3 beses lamang sa isang linggo kung magkaroon ng supply ng tubig sina Dani sa kanilang barangay sa Padre Zamora, Baguio City. Kaya naman, sa labas ng kanilang bahay, nakahilera na ang mga drum ng tubig. Kasi pagka may mga anak akong pumapasok, 4 sila, araw-araw naliligo. Kailangan na rin may yan. Tsaka yung mga pambuhos sa CR. Pero tinitiyak niyang may takip ang mga drum. Ang mga ito kasi maaring pamugaran ng lamok na may dalang dengue lalo na't hindi bababa sa 10 ang nagka-dengue sa kanilang barangay ngayong taon. Sa pagsipa ng mga kaso noong Hulyo, mahigpit na ipinatupad ang anti-dengue ordinance ng Baguio City. Mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon, pumalo sa 313 ang mga residenteng lumabag dito. Pinakamaraming lumabag dito ang mga residente sa Barangay Padre Zamora. Kunting mga kadalagang pasaway lang talaga. Pero so far kasi every Thursday talagang kinakukumplay kami doon sa pag-search and destroy ng mga lamok. Kaya ang residenteng si April hindi maiwasang mangamba lalo na't mayroon siyang 2 anak. Anya, mabigat rin kasi sa bulsa kung magkasakit. Kulang na nga yung kinikita ng partner ko Ano kapag nagkasakit? Wala kaming nakasave para po doon. Karamihan sa mga residente ay linabag ang pag-iimbak ng tubig na hindi tinatakpan ng maayos, hindi pagtatanggal ng mga nakatiwangwang na tubig sa mga vases o paso at pag-iimbak ng mga lumang gulong. Karamihan sa mga lumabag ay nagsagawa ng community service sa barangay. Sa ikalawang paglabag naman, multang 1,000 pesos at community service ang parusa habang ang ikatlo at mga susunod pang paglabag ay mayroong parusang 3,000 piso at 2 araw na pagkakakulong depende sa desisyon ng korte. Para maiwasan ang dengue, puspusan ang pamimigay ng pamahalang lungsod ng larvicide sa mga barangay at kung walang pantakip sa mga nakatiwangwang na drum, mayroong ipinapamahagi ang Barangay Padre Zamora na kulambong takip. Sa Baguio City, umabot na sa 6,800 kaso ang nailista habang 15 na dito ang pumanaw. Mas mataas ito kumpara sa 649 lamang na kaso noong 2023. Pero sa obserbasyon ng City Health Office, malaki ang epekto ng climate change sa pagsipa pa ng mga kaso. So they adapted to the climate po. Now, with mas mainit, mas mabilis na silang dumami, sir. They lay every 1 to 2 days kapag mainit. And they lay more eggs kapag mas mainit. Whole day na po ang biting period na rin po ng ating mga dengue mosquito. Kaya po yung 6 to 8 and then yung 4 o'clock habit po natin, dapat 4 o'clock. Now it also changed. So every day, hours, no? They are na po ang ating mga. Dagdag pa ng City Health, 1998 lamang sila nakapagtala ng unang kaso ng dengue sa lungsod at mula noon, naging taunang problema na ito. Maliban dito, nagsasagawa na rin ang City Health Office ng pag-aaral kung mayroon na ring presensya ng iba pang lamok na maaari ring magdala ng iba pang sakit gaya ng malaria at Zika virus. Sa ngayon, 15% pa lamang ng bed capacity ng lungsod ang okupado ng mga dengue cases. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.